And a dead to sin and alive with Christ is simply a life transformed by the grace of God. Ang totoong kasama ni Kristo na muling nabuhay ay mga taong na-transform ng biyaya ng Panginoon. Kaya nga po pag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos sa ating mga discipleship, kung totoo ka pong naligtas, meron kang babalikan na buhay na yun ako dati, ito na ako ngayon sa biyaya ng Panginoon. Amen. Na kung ikaw ay ligtas, meron kang babalikan na buhay, ito yung buhay ko dati. At dapat hindi na ako kagaya nung dati. Amen po. A dead to sin, alive in Christ is simply a life transformed by the grace of God. Sa mga palabas, pinapakita ang kamatayan ni Kristo. Pero alam niyo po, isa sa mga doctrine na makikita natin sa Bible, sa kamatayan ng Panginoong Hesus, namatay po siya para bayaran ang ating kasalanan. At nung napako ang Panginoong Hesus sa krus na Kalbaryo, naging kasumpa-sumpa po yung kanyang katawan. Bakit? Lahat ng kasalanan natin nasa kanya. Daladala niya ho nung time na yon. Mga kapatid, ito, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Kung tayo po ay naligtas na, hindi na dapat tayo maglingkod uli o bumalik sa ating mga kasalanan. Tayo po ay mamuhay para sa eternity, para sa Panginoong Hesus. For he that is dead is freed from sin. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Pero kung tayo po ay ligtas na, tayo po ay nakalaya na sa kasalanan. Now, if we dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Ano? Kung tayo po ay patay na kasama ng Panginoong Hesus sa krus na Kalbaryo at nabuhay na maguli na kasama niya, we believe that we shall also live with Him.